Alam niyo ba na ang Taiwan ay handang-handa na para sa anumang mangyayari kontra sa China? Sila ngayon ay preparado na. Meron silang tinatawag na prepping o itong pag-prepara kung ano ang gagawin, steps by steps, kung mangyayari nga itong kaguluhan na ito. Kaya dahil ang ating bansa ay damay dito, sabi nga ni PBBM ay damay na tayo dito dahil napakalapit lang at hindi lang yan, meron tayong mga EDCA sites na siguradong pagtiriyahin din ng mga hypersonic missiles itong China. Kaya ito ang video na dapat natin gayahin at dapat gayahin ng ating gobyerno kung paano nagprepara ang Taiwan para sa mangyayaring ito na tinaguriang sana hindi mangyari na World War III. Kaya ito ang video panoorin natin courtesy sa atin ni Arvin Pulo TV. Sa madalas na pagpapakita ng China ng kanilang lakas militar sa paligid ng Taiwan sa pamamagitan ng sunod-sunod na military exercises, tila ba panahon na lang ang bibilangin at isasagawa na nito ang kinatatakutan ng marami na tuluyang pagsalakay sa Taiwan. Ngunit ang tanong, gaano kahanda ang Taiwan? Gaano kapreparado ang kanilang militar? At paano nila tinitrain ang mga mamamayan sa napipintong pagsakop ng China sa kanila? Ano-ano ang mga kakaibang hakbang at diskarte na kanilang ginagawa upang pumalag sa mas malakas na puwersa ng China? Kasama na dito ang paggamit sa isang sikat na convenience store. Kakayanin ba talaga nila ang China sa isang all-out war? Ano ang epekto sa ating mga Pinoy ng Taiwan-China war kapag nangyari? Lalong-lalo na sa libu-libo nating mga OFW sa Taiwan. May mahigit sa 23 milyong mamamayan na matagal nang naninindigan sa kanilang kalayaan sa kabila ng mga banta mula sa mainland China. Alright, so kung pag-usapan natin ng OFW sa Taiwan, meron tayong 300,000 plus, 300,000, halos kalahating milyon na OFW sa Taiwan. At yan ang sabi ni PBBM na kapag nagkagyera ay talagang makikilahok na tayo kasi kukunin nga natin yung ating mga kababayan doon. Kasi hindi naman yun uuwi sila kasi wala pa namang gulo. Ganyan talaga ang Pinoy. Kung kailan sisiklap ang gulo at saka sila uuwi, dapat ngayon palang uuwi na eh. Pero hindi yun gagawin kasi magugutom ang pamilya nila. Kaya nandun pa rin sila sa Taiwan na inakala nila na hindi talaga matutuloy itong banta ng China sa Taiwan. Kaya napakagandang prepping, napakagandang pagprepara ng gobyerno ng Taiwan para sa kanilang mga population, sa kanilang mamamayan. Dahil hindi lang survival kundi handang-handa na pala yung mga bomb shelter ng gobyerno na ginawa sa pinakailalim ng bundok. At hindi lang yan, merong mga convenience store na tutulong. Kapag nangyari ito ay yung kanilang mga grocery items ay ipamimigay na nila sa mga tao. Itutulong na para magiging itong pagkain. Kasi sarado na ang mga grocery. Kaya kapag nangyayari yan, bukas kagad itong 7-Eleven ng Taiwan. Sana ganito sa Pilipinas, no? Na kapag merong ganito ay buksan na yung grocery at ipamimigay na sa mga tao. Kaya nga lang sa Pilipinas, ang gulo-gulo ng mga tao parang mga zombie. Kapag papasok sa tindahan ay sisirain pa yung pati istante, hakutin pa Hindi dapat ganun, no? Dapat tularan natin ng Taiwan na kahit na sabihin natin na nagkagera na ay in order pa rin. Hindi yung hakutin ng buong kukuha sa convenience store, di ba? Magkasiyahan, di ba? Kung maraming tao, huwag mong hakutin lahat ng pagkain doon. Kasi meron pang nagugutom na iba. At hindi lang yan, meron ng mga temporary bomb shelter na ginawa ang Taiwan para sa mamamayan. Meron na nga railway station malayong malayo na biyahe ng mga tao. Dadalhin kasi doon sa remote area na hindi maaabot ng hypersonic missiles. Kasi ang syudad lang naman ang pupuntirihin ng mga hypersonic na yan at yung mga military installation. Kaya kung sa Pilipinas, doon tayo tatakbo sa mga bundok na malayong malayo sa syudad para hindi tayo puntirihin ng mga hypersonic. So ito ang pinakamagandang template pattern na gagawin ng ating gobyerno kung gaano or paano ang paggawa ng Taiwan na preparado ang kanilang mamamayan kapag nangyayari itong gulo na ito. Kasi sabi nga ay daw talaga mangyayari daw talaga kung hindi man 2027. Yun ang prediction ng mga war expert na 2027. Kung hindi man ay 2030. Diyan lang daw na time span mangyayari. Dahil sa malinaw na paniniwala ng China na ang Taiwan ay bahagi ng kanilang teritoryo, ang mga mamamayan ng Taiwan ay patuloy na naghahanda sa posibleng pagsalakay sa dihamak na mas malakas at armadong kalaban ng mga oras. At may ibubuga naman ang kanilang hukbong sandatahan dahil sa ilang taong walang tigil na pagpapalakas ng kanilang puwersa militar sa tulong ng US. Malinaw pa rin na dehado sila laban sa China. Subalit naniniwala ang Taiwanese government na sa pinagsamang puwersa ng kanilang mga mamamayan at kasundaluhan ay baka may tsansa pa silang pumalag sa higanteng China. At narito ang mga paraan kung paano naghahanda ang mga tao sa Taiwan para sa isang potensyal na pagsalakay. Una ay ang pagpapalaganap ng kamalayan sa seguridad mula sa mga kabataan hanggang sa mga matatanda. Malaki ang ginagampanan ng edukasyon sa paghahanda ng mga mamamayan para sa isang posibleng giyera. Ito mga kababayan dapat meron nga tayong template at meron tayong circulation ng mga pamphlets kung ano ang gagawin kapag mangyayari ito. Ngayon ang unang magpakalat ng impormasyon ay mga eskwelahan. Ito sa school. Sa eskwelahan, doon gagawa ng mga symposium tungkol dito sa mangyayari na ito at kung ano ang gagawin. Yan ituturo dapat sa mga eskwelahan. Dapat ngayon ang gobyerno ng Pilipinas, ang DepEd ay gagawa na ng pamphlets na ipamimigay sa kabataan. And then gagawa sila ng symposium or ng lecture tungkol dito. Diba? Seminar, lecture, ganyan. Ito yung ginagawa ng Taiwan unang-una para yung mga kabataan ay alam ang gagawin. At saka hindi sila pagdating ng panahon na yan ay hindi sila mabibigla kung ano ang gagawin dahil meron ng simulation sa school, meron ng seminar, di ba? Napakaganda ng ng Taiwan tayo paano markabahala tayo Ang Pilipino ay bahala gang na Talagang bahala na tayo kung ano mangyari, di ba?
Hindi ganun, dapat naka-simulate tayo. Meron tayong simulation. Katulad ng earthquake drill, di ba? Merong earthquake drill. Meron ding World War III drill kung saan tayo tatakbo. Merong dapat ganyan na simulation. Alright, patuloy tayo sa video. Sa mga paaralan at komunidad, mayroong mga seminar at workshops tungkol sa survival skills tulad ng kung paano hanapin ang mga ligtas na lugar at mga bomb shelter na nakakalat sa buong Taiwan, mag-imbak ng pagkain at magtayo ng mga improvised shelter. Bukod dito, ang media sa Taiwan ay aktibong nagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa mga hakbang na dapat gawin sa panahon ng krisis. Ito ang hindi ina-advise ng Taiwan ay ang pag-aarmas eh. Isa atin kaya nga wala nang bawal bumili ang civilian ngayon ng high power arms. Dahil nga dito sa giyera, dapat kasi magka-armas na ang mga Pilipino. Pero dahil hindi ibibigay ng gobyerno natin, so tayo na lang civilian ang bibili niyan. Sa Amerika, ang World War III prepping ay meron talagang armas at sangkatutak na ammunition. Hindi pwedeng walang ganun. Kasi aakyat ka ng bundok eh. Kung masalubong mo doon yung mga inchik sa bundok, di ba anong ipanlaban mo? Ibabarilin ka eh. Kasi giyera. Walang uhuli sa kanila kasi giyera, walang pulis. Kaya sino bang tutulong sa atin? Sino bang magprotekta? Hindi sarili natin. Kaya wala nang ngayon. Itong bawal sa pagpili. Basta kumpleto ko lang ng papeles, makabili ka na ng dalawang klaseng armas, isang maiksi, isang mahaba. So ganun yun. Kaya nga ako rin ay nag-apply na ako niyan. Isang maiksi, isang mahaba. Pag ganun naman gagamitin sa masama. Magagamit din yan kahit na walang gera, di ba? Pang self-defense sa bahay, home defense. Pero sa panahon na ito ay talagang war is inevitable, nandyan lang daw yan eh. Malapit lang. At kunting spark lang ay mag-umpisa na. Kaya dapat handa tayo dyan, mga kababayan. Napakaganda na ang video na ito na pinakita ng ating ka-vlogger Arvin Pulo. Dahil sa pwedeng tularan ito ng Pilipinas, sana mapanood ito ng isang opisyal ng Pilipinas at sasabihin kay PBBM na ganito pala sir ang gawin natin kasi ang Taiwan handa na pala. Sa Pilipinas wala nga tayong bunker eh. Wala tayong war shelter. Meron tayo dyan sa Bonifacio, yung tunnel ng Amerikano noon na dyan nagtatago si Unasan. Dapat gagawa sila ng war shelter kasi ano na yan eh, talagang konkreto yun. Ng mga missile. Tsaka hindi basta-basta yun, kahit tamaan pa yun ng missile, hindi yun mabubutas kasi makakapal na simento yun. Under sa Bonifacio, Makati, dyan, basta Bonifacio na lugar, dyan, under sa siyudad na yan, ay merong nag-criss-cross dyan na war tunnel ng mga Amerikano noong World War II. At yan ay simentado at hanggang ngayon ay nandyan pa yan at marumi na nga lang dahil wala nang nag-maintain. So dapat linisin ng gobyerno yan. Kasi nandyan na yan. Ang kulang dyan ay linis na lang eh. Yan ang preparasyon, hindi yung basta-basta lang ay naku gobyerno. Kailan kayo kikilos, alam niyo naman na nag-umpisa na nga ang kaguluhan dyan sa WPS eh. So dapat ito na yung pangalawang hakbang, ang paggawa ng mga war shelter para sa mamamayan. Mabuti nga dyan sa Makati, meron na eh. Linisin lang na lang yan. Nang malinis na, ay lagyan ng magandang ventilation, okay na yan. War shelter na yan. Parang sa tao saan. Kasi ang Metro Manila walang matakbuhan eh, kaya kailangan linisin yung mga tunnel. Meron din sa dyan sa may Intramuros, sa malapit sa City Hall ng Manila. Meron din entrance dyan ng tunnel ng Amerikano pa rin din ng Hapon. At yan ay konkreto din na pwedeng pagtaguan din ng mga civilian sa panahon ng Ahensya ng gobyerno ay naglalabas din ng mga guideline at alert system upang maipaalam agad sa publiko ang anumang banta. Kumpiyansa ang Taiwan sa tatag ng kanilang mamamayan sa oras ng giyera. Ang pagpapalakas ng nasyonalismo ay isa ring mahalagang aspeto sa kanilang paghahanda. Pumuna sa mga pamilya ang nag-iimbak ng mga emergency kit na naglalaban ng pagkain, tubig, flashlight, baterya at first aid supplies. Mayroon ding mga app at website na nagbibigay ng impormasyon kung saan matatagpuan ng mga evacuation center. Okay, ito yung apps pala sila eh. Tapos merong early warning device na parang sa tsunami na kapag may gira ay mag-warning yun at mag-relay kaagad ng messages sa lahat ng cellphones, sa lahat ng apps at makikita natin, umpisa na pala ang kaguluhan. Okay, meron tayong 6 hours to leave the city, di ba? Meron tayong 6 hours na ibiyahe sa bundok. Kaya kailangan, at least meron na tayong 20% na inimbak na mga pang-emergency, di ba? Emergency food, emergency kit. Ano bang kailangan sa bundok? Kailangan sa bundok magdala ng gamot kasi masugatan kayo doon. Magdala ng dried foods. Dried foods pinaka-importante kasi ang dried foods hindi yan masisira ng ilang buwan. Abutin pa yan ng isang taon eh. Canned foods na naka-preserve. Dala din, saka yung mga dried foods na kapag uusan ng mainit na tubig ay siya lalaki, di ba? Yung ganun, ang dalhin sa bundok. Kasi emergency foods, for at least 48 hours ay meron ka niyan. Kasi kung wala kang makain sa 2 araw, patay ka na niyan. Kasi pagdating mo sa bundok, maghanap ka pa kung saan ka maghanap ng isda. Mangingisda ka, mangangaso ka. Pero kung wala kang mahuli within 2 days, patay ka sa gutom yan. Kaya kailangan may dala kang bigas sa bundok. Sa pagtakbo mo, mayroong mga dilata, dried foods, gamot, at higit sa lahat, meron kang kahit tirador o kahit iskupita para mangangaso ka doon ng pagkain sa bundok.